Lubos ang ating pagpapasalamat sa Panginoon na sa kabila ng init, ito ay hindi nagiging hadlang para sa bawat isa sa atin na makadako sa lugar na ito na inihanda ng Diyos upang namnamin natin at unawain at pagbulay-bulayin ang mga salita ng Panginoon sa umagang ito. Tunay na kailangan ng ating kaluluwa ang salita ng Diyos. Ang sabi sa banal na kasulatan, hindi lamang sa tinapay kinakailangang mabuhay ang tao, at sinabing tinapay yung pagkain, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay tayo ay mabuhay. Kailangan ng ating kaluluwa ang salita ng Panginoon. At sa umagang ito, nais ko pong pag-aralan natin ang nasa Kapitulo 4 ng Hebreo. Nais ko pong basahin ang buong kapitulo upang mapatid natin ang tungkol sa kapahingahan. Sapagkat ang ating paksa sa umagang ito ay kapahingahan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Rest your faith in Christ. Hebreo Kapitulo 4 at ganito ang siyang sinasaad. Kaya't habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka sino man sa inyo ay hindi makaabot doon, sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangaral na narinig nila, sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingahan iyon. Gaya ng sinasabi ng Diyos, gaya ng aking isinumpa sa aking pagkagalit, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Bagaman ang mga gawa niya mula nang itatag ang sanlibutan ay natapos na. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, at nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan, kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon, at ang mga pinangaralan na magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Siya ay muling nagtakda ng isang araw ngayon na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ng David, gaya ng sinabi noong una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, sapagkat kung sila ay nabigyan ni Jose o ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Kaya't may natitira pang isang pamamahinang Sabat para sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon
upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak sa buto na may kakayahang kumilala sa mga pag-iisip at mga hangarin ng puso at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya sa ating pagsusulitan. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mga minamahal, ang aklat ng Hebreo ay napakayaman. Mayaman siya sapagkat dito ay tinutukoy ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay ipinagkaloob sa atin, ibinigay dahil sa kanyang kahabagan sa atin. Nahabag ang Diyos sa atin. Ang kanyang kahabagan ay ipinamalas sa atin sapagkat ang kalagayan natin, tayo ay masama. Tayo ay nasa ilalim ng sumpa at tayo ay nasa kanaliman at pusod ng kadiliman. Tayo ay nasa kapahamakan at nasa kahatulan ng Diyos. At ang kahatulan noon ay kamatayan. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, ang sino man nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So walang buhay. Walang buhay na walang hanggan. Bagamat ang bawat tao ay ipinanganak na buhay na kaluluwa. Sa Ingles ay living soul. Pero hindi nangangahulugan na kung sila'y buhay ay mayroong buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay ipinagtatanong ng Diyos sapagkat ang Diyos ay buhay. At siya'y nabubuhay magpakailanman at wala siyang kamatayan. Ngunit ang tao ay patay. At yun ang kalagayan. At nahabag ang Diyos sa atin. At sa kanyang kahabagan at kayaman ng kanyang kahabagan, ibinigay niya sa atin ang Panginoong Jesucristo. Upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa Panginoon ay dinadaluyan ng buhay ng Panginoon at pag dumadaloy ang buhay sa kanyang pamumuhay, hindi na siya mamamatay magpakailanman. At yun ang siyang masasaksihan natin sa banal na kasulatan. Kaya ang Hebreo ay napakayaman. Dahil sa itinuturo dito, ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na siya ay itinalaga bago pa itatag ang sanlibutan upang maging kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Siya ang ibinigay ng Diyos upang kanyang dalhin yung ating mga kasalanan. Sapagkat tayo makasalanan. Siguro isipin natin paano natin malalaman yung kasalanan? Likas na yun sa buhay ng mga ipinanganak dito sa ibabaw ng lupa. Ang ipinanganak sa laman, likas na sila ay makasalanan. Kasi hindi na kinakailangang ituro pa sa bata ang kasalanan. Marunong na siyang umaway ng kanyang kapwa. Marunong na siyang magsinungaling habang siya ay lumalaki. Marunong na siyang pumupit
ng pera sa bulsa ng kanyang tatay, o nanay, o sa tindahan, at marunong na siyang magmura. Hindi na kinakailangan. Bakit? Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay. At dito sa Hebreo ay tinutukoy na siya ang itinalaga ng Diyos upang mamahala sa lahat ng mga bagay. Halimbawa, katulad na sinabi dito sa Kapitulo 1, sa talatang 2, na sabi dito, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak. So ang ibig sabihin, ang Diyos na nabubuhay, magpakailanman, nagsalita sa bawat tao, at ito ay sa pamagitan ng kanyang anak, na kanyang itinalagang tagapagmana sa lahat ng mga bagay sa pamagitan niya ay ginawa ang mga sanlibutan. So ang banal na kasulatan na nagsasaad ang Diyos ay nagsasalita sa lahat ng tao. Pero ang masusumpungan natin, hindi lahat ng tao ay sumasampalataya sa Diyos. Hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pero yung mga hininang ng Diyos sumasampalataya sa Panginoong Kristo at sila ay mga mapapalad. At sabi sa talatang 3, siya ang kalinlingan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tinutukoy dito ay ang Panginoong Kristo. Siya ang kalinlingan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan, inyong pansinin, sapagkat ang Panginoong Kristo, matapos na siya ay mabuhay na mag-uli, napakita siya sa mga alagad ng 40 araw. At pagkatapos noon, siya ay umakyat sa langit at tumupo sa kanang luklukan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa kanyang pagluklok, ang sabi dito, inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. So ang lahat ng mga bagay ay nangyayari ayon sa salita ng ating Panginoon. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. At dito sa Hebreo ay tinutukoy din na ang Panginoong Kristo ang hari. Siya ay makapangyarihan, siya ang hari. Sapagkat siya ang namamahala at pinamahala sa kanya ng Panginoon Diyos. Hindi lamang siya ang hari, kundi siya ay isang dakilang pare or sacerdote, the great high priest, na siya ang namamagitan sa atin. Kahit na ang Panginoong Kristo ay naroon sa langit, patuloy siyang namamagitan sa atin. Nang layunin ay tayo'y lumago sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoong Kristo, na tayo ay mapuspos ng kanyang presensya, na tayo mapuspos ng kanyang salita, mapuspos ng kaluwalhatian, sapagkat yun ang itinangako sa atin. Pagdating ng Panginoon ay nais niyang tayo mapuspos ng kanyang kaluwalhatian at siya'y purihin at dakilain magpakailanman. At hindi naman siya hari, sapagkat meron siyang kaharian. Hindi naman siya dakilang pari, kundi siya ay dakilang propeta. Ang ibig sabihin, propeta ay siya ang nagtuturo sa bawat mananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit naipangako ng Panginoon na kanyang isusugo ang kanyang espiritu o ang espiritu ng Diyos, sapagkat
Dito tinutukoy na Espiritu ng Diyos o ang kanyang Espiritu sa bawat mananampalataya. Kaya ang sino man may Espiritu ni Kristo, siya ay pag-aari ng Diyos. At kung walang Espiritu ni Kristo, hindi siya pag-aari ni Kristo. At sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay tinuturuan ang mga mananampalataya sapagkat siya ay ipinagkaloob. Una, ang ipinagkaloob sa atin ay ang Panginoon sa Kristo. Ibinigay niya sa iyo ng Panginoon. Ikalawa, ipinagkaloob sa iyo ang banal na Espiritu. Ipinagkaloob sa akin ang banal na Espiritu upang tayo ay turuan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo at tayo'y lumago sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay tinagkalooban ng pananampalataya, kundi yung mga mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoong Hesus Kristo, na nananalig sa Panginoong Hesus Kristo. At ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. At tayo, kung pinagkalooban ng Diyos, ang pananampalataya ay kinakailangan tayo ay nakakapagpahinga sa ating Panginoong Hesus Kristo. We have to rest our faith. That faith is a gift to us by God sa Panginoong Hesus Kristo upang tayo ay lumago, upang ipamanas sa atin ang kanyang kalakhan, kadakilaan, at din ang kanyang kaluwalhatian. At dito sa Kapitulo 4 ay pinapahayag sa atin dito ang tinatawag na kapahingahan. At sa kapahingahan ito ay tinutukoy ang nasa talatang 1. Nagkatasabi dito, kahit habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan. So ang sabi dito ay bukas, meron pang nananatili o natitirang kapahingahan at yan ay nasa talatang 9. Yung talatang 9 ay tumutukoy sa walang hanggang kapahingahan. At sabi dito, may natitira pang isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Dito sa ating pag-aaral ay tinutukoy ang kapahingahan. Ngunit meron din siyang babala na tinutukoy dito. Halimbawa ay nasa talatang 1, mag-ingat tayo na baka sino man sa inyo ay hindi makaabot doon sapagkat dumating sa atin ang magandang balita. Tinutukoy dito yung magandang balita. Ano ang magandang ibang balita? Ito ang tinatawag na Ebanghelyo, the good news. Yun ang balita. Na ang balita ay ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay sa atin upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ang sinasabi sa talatang 2, sapagkat dumating sa atin ang magandang balita tungkol sa Panginoong Jesucristo. Gaya rin naman sa kanila. Pero ang problema, nang marinig nila ang salita, ang sabi dito, ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangaral na narinig nila sapagkat hindi sila naging kalapit sa pamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Sapagkat tayong sumampalataya ay pumapasok sa kapahingahan yun, gaya ng sinabi ng Diyos, gaya ng aking isinumpa
sa aking pagkagalit. Sila ay hindi papasok sa aking kapahingahan. Bagaman ang mga gawa niya mula nang itatag ang sanlibutan ay natapos na. Dito mga minamahal ay meron tayong 4 na bagay na mapapansin sa Ebanghelyo o dito sa Hebreo. Yung talatang 3 hanggang 4, ito ay napapaloob ang tinatawag na gawa ng Diyos. Sapagkat nilinaw dito na ang Diyos ay nagpahinga sa talatang 4 sa ika-7 araw sa lahat ng kanyang mga gawa. Ibig sabihin, from Monday to Friday, ay natapos ng Panginoong Diyos ang kanyang paglalaro o paglikha. At yung ika-7 na Sabat, itong 7 araw ay Sabat sa Panginoon, ay siya'y namahinga. Tinutukoy din dito na ang layunin ng Diyos ay ang mga mananampalataya ay mamahinga rin sa ika-7 araw. Kaya maobserbahan natin at makikita natin sa banal na kasulatan ang tungkol sa pamahinga. At yan ay maliwanag na sinasabi dito sa Exodus chapter 20 verse 8, yung binasa natin kanina na mga kautusan ng Diyos. Pansinin ninyo yung nais ng Panginoon na sa araw ng Sabat. In the Old Testament, ito ay ang ika-7 araw. So Monday to Sunday hanggang Friday, maaari tayong gumawa in the Old Testament. Kasi ang unang araw ay Sunday in the Old Testament. Tapos hanggang Friday. Yung Saturday, yun ang Sabat. Kaya sabi ng Panginoon, sa chapter 8 ng Exodus chapter 20, alalahanin mo ang araw ng Sabat, ito yung ika-7 araw, upang ingatan itong banal. Matandaan nyo, ingatan itong banal. Paano ba ingatan ang araw ng Sabat na banal? Ang sabi niya sa talatang 9, 6 na araw kang gagawa. So, Linggo, ito ay sa lumang tipala, Linggo hanggang Biyernes, lahat ng mga gawain ay kinakailangan gawin. Kaya sabi sa verse 9, 6 na araw kang gagawa at yung gagawin ang lahat ng iyong gawain. So lahat, yung mag-repair ng bahay, yung maglaba, yung mamili, yung trabaho, yung mag-aral, everything, lahat, pwedeng gawin. Pero yung verse 10, sabi dito, ngunit, yung ika-7 araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Sabi dito, ito ang gagawin nyo kung paano babanalin ang araw na yun. Ang sabi dito ay, sa araw na ito, ng Sabat, yung ika-7 araw, huwag kang gagawa ng anumang gawain. Wala kang gagawin. Hindi ka pwedeng mag-araro, hindi ka pwedeng magtanim, hindi ka pwedeng mag-repair ng sasakyan o ng anumang bagay, lahat. Ang sabi dito, huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, mas sinabi dito, ikaw at ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka,
So, ang mga baka hindi pwedeng lagyan ng pamato para sila'y magtrabaho kasi sabi dito, pati ang baka at kahit na yung mga bisita. Well, kung meron kang bisita sa tahanan, sabay, yayain mo sa iyo pananampahan. At yun ang tinutukoy sa banal na kasulatan. Yung dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. At ang sabi sa talatang 11, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa ika-7 araw at binasbasan ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. So ito ang ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Siguro, iisipin natin, bakit ngayon ay ginawang Sunday ang Sabat ng mga mananampalataya? Kasi ang Sunday ay pananambahan na ginagawa ng mga mananampalataya katulad natin. Ang dahilan ay sapagkat ang Panginoong Jesucristo nang siya ay mabuhay na mag-uli, nabuhay siya ng unang araw ng Sanlinggo. At yan ay maliwanag dito sa banal na kasulatan. Kaya ang ginawa ng mga mananampalataya ay binago nila ang kanilang pananambahan. Ginawa nilang Sunday, unang araw, hindi na yung ika-7. Kaya tayo ay maaari nang gumawa from Monday up to Saturday, sapagkat ang Sabat natin ay Sunday. Kaya sa inyong kalendaryo ay kita na ito ay pula, sapagkat ito ang dinais ng Diyos na ang unang araw ay para sa Kanya. So, paano natin mapapanatili na ang araw ng Sunday ay banal? Sapagkat ninanais ng Panginoon at tayo ay magkatipon-tipon sa Kanyang pangalan upang siya ay ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan at tayo manamba sa Kanya. At hindi lamang yun, maipahinga din natin ang ating mga lupang katawan. Sapagkat ang ating mga lupang katawan, hindi tatagal yan ng dire-diretso ang trabaho. Yan ay sinikap ng i-experiment ng mga tao. Pero habang tumatagal, katatrabaho, lalo bumabagal ang kanilang produksyon. So, ipinapahayag sa banal na kasulatan, ito ang pamamaraan kung paano na gagawa natin banal. Kasi ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang araw ng pananampahan mo ang Sabat upang ingatan itong banal. So, ibig sabihin, huwag kang gagawa ng anumang gawain pagdating ng Sunday. Kasi ang Sunday ay pananambahan. Hindi lamang ikaw, kundi ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, at gayon din ang mga dayuhang nasa loob ng iyong pintuan. At yun ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung physical work, kinakailangan ay magpahinga tayo. At yung ating kaluluwa ay ipasok natin sa kapahingahan sa Panginoon.
Hindi ibig sabihin magpapahinga, maghapon ka nakahilata sa higaan. Hindi ibig sabihin maghapon kang nakaupo, o maghapon kang kumakain, o maghapon kang nag-social media, maghapon kang hindi po yun ang tinutukoy, kundi yung ating kaluluwa. Kasi ang nakikinabang ang ating kaluluwa. Sa katawan, tinapahinga yan. Nagiging sagabal sa pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon, ang katawan. Ang ating kaluluwa, yun ang tinutukoy na lumakad tayo sa bagong pagkatao. Ay makapagpahinga at namnamin natin ang kabutihan ng Panginoon. At ang Panginoon ay naglaan naman ng pananambahan para sa atin. Kaya dalawa yung ating pananambahan, pero dahil sa init, minsan lang tayong mananambahan ngayong araw na ito. Pagpapaliban muna natin yung second kasi napakainit. Maliban lang kung meron mag-donate ng aircon. Kung may aircon tayo dito, pwede tayong manatili dito. Kung gusto natin maghapon. Walang problema kasi hindi mainit. No? Pero sa ngayon, kung walang mag-donate ng aircon, minsan lang tayo nananambahan. So ano ang gagawin natin? Ang sabi sa banal na kasulatan, siya ay kinakailangan natin sambahin sa Espiritu. Yan ang nasa Juan Kapitulo 4, talatang 24. To worship God in Spirit. Ibig sabihin, in Spirit, small letter yun. Nasa banal na kasulatan, small letter, yung S. Ating Espiritu. Manambahan tayo sa Panginoon sa ating Espiritu sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay walang katawan. Wala siyang physical na body. Wala. Siya ay Espiritu. At ang mga pananampalataya ay nasa Espiritu. At kinakailangan sa isang pahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yung katotohanan ay yung salita ng Panginoon na siyang nananatili sa ating puso at sinasamba natin siya sa katotohanan. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Kaya sa ating pananambahan ay meron tayong tinatawag na call to worship. Tinatawag natin ang bawat isa upang tayo ay manambahan sa Panginoon. Tayo ay maawit ng psalter, sapagkat yung ating psalter ay mula sa mga awit, the psalms, at niligyan ng lyrics upang ma-awit natin na maganda, at meron din tayong panalangin. Meron din tayong pangaral ng Ebanghelyo, meron din tayong pagkakaloob sa Panginoon, sapagkat ninanais sa Panginoon na tayo ay magkaloob upang may pagpatuloy natin ang pangaral ng Ebanghelyo at suportahan natin ang gawain ng Panginoon. At ang higit sa lahat ay yung tayo ay tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong benediksyon. Yung unang benediksyon ay kinakailangan narito tayo para sa pamagitan ng pastor ay maipagkaloob sa inyo ang pagpapala. Hindi pwede yung kalahati lang. Kasi pag hindi natin natanggap yung unang benediction at yung huli lamang, parang kalahati, hindi lubusan. Kailangan lubusan na ating tinatanggap ang pagpapala ng Panginoon. And then, yung huli ay pakikipag-fellowship sa isa't isa. Sapagkat
tayo ang mga anak ng Diyos, tayo ang mga pinili, tayo ang mga hinirang, tayo ang siyang magmamana ng kanyang kaharian. Kahit ang Panginoon ay naroon sa langit, sapagkat hinihintay lamang ng Panginoong Jesucristo ang takdang panahon kung kailan siya babalik, sapagkat sa panahon siya naghihintay, ay hinihintay din niya yung mga mananampalataya ay ipanganak sa sanlibutan. Kaya pag naipanganak na yung huling tao na hinirang ng Diyos, babalik ang Panginoon. Pero merong mga tanda. Nagkakaroon ng Doga Imago na makikita natin. Sa ako na ituturo sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng Doga Imago. So dito, ito ang tungkulin ng mga mananampalataya. At habang tayo'y namamahinga, pinagbubulay-bulay natin na ang mga gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa ay makita niyo dyan na rest your faith in the finished work of Christ. Yung inyong pananampalataya ay inyong ipahinga sa mga natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Siya ay ipinanganak ni Virgin Maria. Nang siya ay ipanganak, lahat ng sakit at hirap ay taglay niya dahilan sa ating kasalanan. At ang pinakamalala at grabe ay nung siya ipapuro sa krus sa Kalbaryo. Habang siya nakapako doon sa krus sa Kalbaryo, taglay yung ating kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang Panginoon sa Kristo ay namatay para sa iyo at para sa akin. Sa kanyang kamatayan, taglay niya yung kasamaan natin, kalikuan natin, yung ating pagsalansang sa kanyang mga salita, taglay niya, karga niya, ganong kabigat. Kaya siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. At kung yung ating mga kasalanan ay taglay niya, nang siya ay namatay siya para sa atin. Kaya sabi sa banal na kasulatan ay yung katwiran, alalahanin natin na namatay ang Panginoon na walang kasalanan. Siya ay banal. Ang nangyari ay kaya napuot ang Diyos sa ating Panginoon sa Kristo kasi taglay niya yung ating kasalanan. At napupuot ang Diyos sa kasalanan, kinamumuhayan niya ang kasalanan. Kaya napupuot ang Diyos sa ating Panginoon sa Kristo kasi nababalot siya ng ating kasalanan. At dahilan sa kanyang pag-ibig sa atin, kaya ang hatol ng Panginoon, namatayan, kaya't namatay ang Panginoon sa Kristo dahilan sa ating kasalanan. Pero ang ginawa ng Diyos, yung katwiran at kabanalan ng ating Panginoon sa Kristo ang siyang ibinigay sa atin. Kaya sino na sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo ay wala ng hatol. Hindi meron siyang buhay na walang hanggan. Taglay niya. Kaya ang bawat mananampalataya ay banal sa harap ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tayo'y malayang nakakatawag sa ating Diyos at Ama na nasa langit. Malaya sapagkat tayo'y kinugkop ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo'y
sambahayan ng ating Panginoon. Miyembro tayo ng pamilya ng Diyos na hindi tayo pababayaan kailanman. At kung ang Panginoong Kristo ay buhay, hindi na siya mamamatay. Gayon din ang mga mananampalataya, hindi rin mamamatay at hindi rin siya mawawaglit sa presensya ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay mabubuhay ng walang hanggan at nabubuhay siya ng walang hanggan, ganon din ang mga mananampalataya ay nabubuhay ng walang hanggan. Wala nang hato, hindi na siya hatulan. Sapagkat ang kabanalan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo ay taglay ng mga mananampalataya at yan ay napakalinaw sa banal na kasulatan. Kaya dito sa banal na kasulatan ay tinutukoy yung tungkol sa kapahingahan. Ang sabi sa Isaiah, Kapitulo 28, talatang 12, nasa kanya'y sinabi niya, ito ang kapahingahan. Papagpahingahin niyo ang pagod. At ito ang kaginhawahan. So ang mga mananampalataya dati ay pagod dahil sa kasalanan. Lagi siyang gumagawa ng kasalanan o ngunit dahil sa siya ay tinatawad sa kanyang mga kasalanan, binigyan siya ng kapahingahan. Ang nakakapagod kasi yung gumawa ng maraming kasalanan at yun ay napakabigat sa puso ng isang tao. Kaginhawahan. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 13, kaya salita ng Panginoon ay magiging sa kanila ay tuntunin sa tuntunin. Tuntunin sa tuntunin, dilin at dilin, dilin at dilin, dito'y kaunti, do'y kaunti, upang sila'y makahayong at umatras at mabalian at masino at mahuli. So yan ang kapaguran. Pero ang bawat mananampalataya ay pinagkalooban na kapahingahan. Ang pangatlo na tinutukoy sa banal na kasulatan ay yung nasa talatang 9 na meron pang natitira o meron pang nalalabing kapahingahan. Ang Diyos mismo ang siya nagsasabi sa kanyang bayan na merong natitira. Sa verse 9, ang sabi dito, kaya may natitira pang isang pamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ang isang bagay na masusubukan natin dito ay yung kapahingahan. Pag ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, siya ay patuloy na pagod sa kanyang sarili. Pero pag ang isang tao sa pamagitan ng kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoong Kristo, siya ay pumapasok sa kapahingahan. Wala na yung kasalanan. Hindi na siya mapapagod. Ang mangyayari, kabuhian niya ang kasalanan. Tatalikurin niya. Ito ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Patayin ninyo ang lahat ng anyo ng kasalanan. Itakwil. Kaya kung aking babasahin ang nasa Kapitulo 3, talatang 5, dito sa Kolosas, kapag si Kristo
na inyong buhay. Ito ay tumutukoy sa mga mananampalataya sapagkat ang Panginoon ang nagbigay ng buhay sa mga mananampalataya. Kaya sabi dito, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo kasama niya sa kaluwalhatian. At kung sila ay mahayag, banal, at may kaluwalhatian ng ating Panginoon sa Kristo, ang sabi niya, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. So ano yung mga makalupang bagay na kasalanan? Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang pagnanasa, mga kasakiman, na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito mga bagay na napupuot ang Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya, patayin natin ang mga bagay na yun. Kung nadadaman nyo na para kayong naiinggit, patayin nyo ang kaisipang yun. Kung nadadaman nyo na masasama ang mga bagay sa social media, patayin nyo yung social media nyo para hindi tayo mahawa sa pita at kasamaan. Patayin o kasakiman. Patayin nyo ang mga bagay na yun. Sapagkat pag hindi natin ginawa ang mga bagay na ito, mga minamahal, ang sabi sa talatang 6, dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang huot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Na mga ito rin ang nilalakaran ninyo noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Kaya sabi ni Pablo, ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Kaya hindi lamang salitang patayin, kundi itakwil. Muling sinabi dito, itakwil. Ano ang mga bagay na dapat itakwil? Galit. Siguro sasabihin na iba, bawal kang magalit. Hindi, nagagalit tayo dahil lang sa kasalanan. At tunayan ng Diyos, malalim pa ang galit. Puot. Sa puot ng Diyos, ang kasalanan ay binubulid niya sa kagandalatang puot. Puot. Talagang napupuot ng Diyos sa taong gumagawa ng kasalanan. Kaya sabi dito, galit. Puot. Masamang pag-iisip. Panlalait, maruming pananalita mula sa inyong bibig. Kaya sabi dito, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad ninyo ang inyong dating pagkatao pati na mga gawa nito. Kaya ito mga minamahal na mga bagay na tinutukoy ng banal na kasulatan upang tayo ay lumakad sa kapahingahan na ang gagawin natin ay ibibihis natin ang bagong pagkatao. Nasabi dito na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Kaya nga, dito ay sinasaad na magbihis kayo ng pag-ibig sa isa't isa. Ito ang siyang tali ng kasakdalan. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Ito mga minamahal ang ninanais ng Panginoon. Nakapahingahan. Kapahingahan, walang hanggan. Kahit sabi dito sa Kolosas ay sa Hebreo, Kapitulo 9, kahit may natitirang pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpapahinga rin sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa.
Alam ba ninyo ang naghihintay sa atin pag tayo ay patuloy na namamahinga sa kapahingahang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Doon sa langit, wala ng physical work. Wala yun. Meron pa ba magtatrabaho sa langit? Wala na. Kasi ang sabi ng Panginoon, aakyat siya sa langit at paghahanda tayo ng isang kalalagyan sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. So hindi na natin kailangan gumawa ng tahanan doon sa langit. Sa langit, hindi na natin kailangan ng araw. Alam niyo, ang tindi ng araw ngayon, sikat ng araw. Nakakapasok. Magbabad lamang kayo ng medya ora magiging negro na kayo. Maitim. Kasi sa Pilipinas, gusto nila puti. Puti. Yan ang ano. Doon sa langit, wala nang bagyo. Alam ba ninyo na sa banal na kasulatan ay sinabi na ang disyerto ay magkakatubig. Pero yung disyerto, mula ng kalalaking tipak na yelo. Tingnan niyo sa social media. Wala na rin sobrang lamig. Wala na rin takot at pagkabahala. Tayo, nabumuhay kumisan sa pagkabahala. Ang isa pang bagay, sa langit ay meron tayong banabay o damit na hindi na kukupas, na hindi na magiging luma. Sapagkat in the Old Testament, nung naglalakbay ang mga Israelitas, yung kanilang mga sandalyas, hindi nasisira for 40 years. Yung kanilang mga damit, hindi na luluma for 40 years. Pero nilalaban nila. Pero hindi na luluma. Mas lalo na sa langit. Ang ating damit ay katwiran ng ating Panginoong Kristo. Righteousness. A robe of righteousness from the Lord Jesus Christ. Sabi sa Revelation 19, at dito tayo medyo magwawakas. Sabi sa Revelation chapter 19, verse 8, at sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino. Tinutukoy dito ang mga mananampalataya. Makintab at malinis. Ibig sabihin, wala ng kasalanan. Dalisay at banal ang mga mananampalataya. Sapagkat ang pinong lino ay ang matwid na gawa ng mga banal. At sabi dito sa verse 4 ng chapter 21, at papahiring niya ang bawat luha sa kanilang mga mata na hindi na magkakaroon ng kamatayan at hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang unang mga bagay ay lumipas na. Kami na mahal, ito ang kapahinahan na hihintay sa atin. Kaya sabi niya, ng banal na kasulatan, ipahinga natin ang ating sarili sa Panginoong Kristo. Sa pamagitan ng pananampalataya, magtiwala tayo sa Kanya. Hintayin natin ang mga bagay ngayon. Ngunit habang tayo naghihintay, pumasok tayo sa kapahingahan. Huwag nating kalilimutan ang mga bagay ngayon.
at tayo'y pagpapalain ng sagana ng Panginoon. Amen. Maraming salamat o aming Diyos at aming Ama sa mga salita mo na aming pong naipangaral. Ito'y pagpalain mo sa bawat puso na tunay na kami ay magtiwala at mamahinga sa Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.